ay i-declare po natin yung katotohanan na ito po ay totoong-totoo sa ating mga anak ng Diyos. Amen po ba? Sabihin natin ngayong umaga, I am a child of God. I am blessed and highly favored. I am Charito. Amen. Batiin mo ang iyong katabi ng dalawang thumbs up. Sabihin mo, you are Charito. I am Charito. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Tayong lahat ay makakaupo na. Amen. Praise God, praise God, praise God. So salamat sa Panginoon sa umagang ito at binigyan niya muli tayo ng pagkakataon na magpuri, sumamba sa ating Panginoon. At higit sa lahat ay may opportunity tayo na makinig ng salita ng Diyos ngayong umaga. Doon sa mga nasa live, nasa ba yung camera natin? Grabe, no? Okay, magandang umaga rin sa inyong lahat. Bagamat hindi kayo naka-attend, ay inaabot kayo ng presensya ng ating Panginoon. Amen. At sa lahat ng mga aabutin nito, pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Amen. Mabilisan lang po, ating re-reviewin yung ating tinatalakay ngayong umaga. Ito po ay monthly kong tinatalakay, kaya lang hindi ko natapos nung first week. Kaya ngayon ko ipagpapatuloy. In Christ realities yung ating tinatalakay. Pinag-uusapan natin dito kung gaano kayaman ang nakay Kristo. Ano bang mga katotohanan ang nasa atin na? Dapat nating maintindihan na ito po ay nasa atin na kapag tayo ay nakay Kristo. Amen. Nasa ikapito na tayong pagtalakay. Bilisan lang natin yung ating pag-review. Number 1, in Christ, we are perfectly loved by God. Pinag-usapan na natin yan. Number 2, in Christ, we are completely forgiven. Number 3, in Christ, we become the righteousness of God. Number 4, in Christ, I am a new person inside. Number 5, in Christ, I am a child of God. Number 6, in Christ, I am anointed to serve. At ngayon po, sa number 7, ito po yung ating pag-uusapan. In Christ, I am an ambassador of Christ. Sabi nga po natin, in Christ, I am an ambassador of Christ. Amen po ba? Sa Tagalog, kay Kristo, ako ay ambassador ni Kristo. Amen. Basahin po natin ang ating text ngayong umaga. 2 Corinthians 5:20. Sa English version, NIV translation, ganito po ang ating mababasa. We are, therefore, Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Amen po ba? Amen. Sa Tagalog, 2 Korinto 5:20 sa ASND translation, kaya nga, mga sugo, ibig sabihin ng sugo ay kinatawan. Mga sugo kami ni Kristo. At sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay sumandaling manalangin ngayong umaga. Dakila naming Diyos, salamat po sa biyaya mo sa umagang ito. Binigyan mo kami ng pagkakataon na minsan pa ay aming matalakay ang mga katotohanan ito ng mga taong nakay Kristo. Salamat po sa pag-aaral, salamat po sa salita mo, salamat po sa mga paglilinaw kung ano ang mga kayamanan na taglay namin ngayon sa buhay na ito.
na ngayong kami ay na kay Kristo. Biyayaan mo kami sa umagang ito na ang aming pakinig ay sa iyo lamang nakatuon, anumang distraction na umaagaw sa aming pansin ay nawa, Panginoon, ay labanan namin ito sapagkat ngayong umaga, ang oras na ito, ang araw na ito ay para sa iyo. Kaya ang aming buhay, ang buong atensyon namin ay itutuon namin sa pakikinig ng iyong salita upang kami ay matuto, aming maintindihan ang iyong mga salita na iahayag ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Okay. Reviewin din po natin yung ating natalakay nung first Sunday. 3 bagay ang ating pinag-usapan dito na isa lang ang natalakay ko. Grabe, ano? The ambassadorship. Okay? Pakita po natin. Pinag-usapan natin yung the definition. Yung po ang natalakay lamang natin. Pero 3 po ito. The definition, the specification, and then the application. Okay, 3 po ito na tatalakayin natin. Ang natalakay ko lamang itong the definition. Okay, reviewin po natin itong mabilisan para ma-connect natin sa ating pagtalakay ngayong umaga. Okay, ready na po ba tayo? Pinag-usapan natin yung the definition ng pagiging ambassador natin. What is an ambassador? Yung literal na ambassador. Ano ba ang ambassador? So sabi natin diyan, ambassador, a person who represents the country, organization, or a cause and works to promote its interest in build a relationships with other countries or group. Sa Tagalog po, ang ambassador ay isang tao na kumakatawan sa bansa, organisasyon o isang layunin na nagtatrabaho upang itaguyod ang interes nito at bumuo ng isang relasyon sa ibang bansa o grupo. Amen po ba? Yan po ang definition ng ambassador. So, ikalawang ating pinag-usapan, what is an ambassador of Christ? Ano ba ang ambassador ni Kristo? So, binigyan natin ito ng definition din, nang sabi natin, Christ ambassadors is a person who represents Christ and promote the interest of His finished work to the unbelievers. Sa Tagalog, ang ambassador ni Kristo ay isang tao na kumakatawan kay Kristo na nagtataguyod ng interes ng kanyang natapos na gawain doon sa cross para sa mga hindi mananampalataya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Muli ay tingnan po natin yung 2 Corinthians 5:20. Dito po natin kinuha yung eksaktong word na Christ ambassador. Sabi diyan, we are therefore Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Kaya kami ay mga ambasador ni Kristo, sabi diyan, na para bagang ang Diyos ang nakikiusap sa pamamagitan namin. Nakikiusap kami sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo na kayo sa Diyos. Yan ang eksaktong Tagalog translation nito. Amen po ba? Okay, tayo po ay kanyang mga representative. Tayo ay kanyang kinatawan. We are His representative upang iparating sa mga tao ang apila ng Diyos. Amen po ba? Ano ang apila ng Diyos? Ang kanyang apila, ipinasasabi ng Diyos sa mga tao na makipagkasundo na tayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya ang target ng pagiging ambassadors ay hindi po mga believers, kundi mga
unbelievers. Siya po ang target nito. Kaya ang isang Kristiyano dapat ay ang kanyang papel dito sa mundo ay pagiging kinatawan ni Kristo. Kapag hindi mo ito ginampanan, hindi mo ginagampanan ang papel ng pagiging ambasador na yan ang pagkatawag sa atin. Amen po ba? Sa Greek ay tinignan po natin, yung word na ambassador sa Greek ay presbyo. Ano po ang meaning? Literal meaning nito ay representative. Okay? Amen po? We are representative of Christ. Tayo po ay kinatawan ng ating Panginoon. Hindi po ilan lamang, kundi lahat. Ulitin ko po, lahat ng mga totoong mananampalataya ay mga ambasador ni Kristo. Amen. Mananampalataya po ba tayo? Are you believers? Therefore, you are ambassadors of Christ. Amen po ba? Tinatanggap niyo po ba ito? Nawala. Tanggap niyo po ba na kayo ay ambassador ni Kristo? So pinag-usapan din natin, ikatlo, how did we become Christ ambassador? Paano tayo naging mga ambassador ni Kristo? Sabi natin dyan sa definition natin, by becoming a new creation through the reconciliatory death of Christ. Sa pamamagitan po ng pagiging bagong nilalang natin. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo na dulot ng pagkakasundo ng Diyos at ng tao. Amen po ba? Yung verse 20 ng 2 Corinthians chapter 5 ay napakahalaga pong talata ito. Pero ang context yan ay nasa 17, nasa 18, nasa 19, hanggang maging 20. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na bago maging 20 ay merong 19? Bago maging 19 ay merong 18? Bago maging 18 ay mayroong 17. Amen po ba? So magkakaugnay po ito at ito po ang tinatawag na context. Okay? Amen po. Basahin po natin yung context. 2 Corinthians 5:17 to 18. Therefore, if anyone is in Christ, kung ang sino man daw ay na kay Kristo, he is a new what? Creation. Ang sino man daw na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi diyan, all things have passed away. Lahat daw ng bagay ay naluma, ay lumipas na. Behold, all things have become new. Amen po ba? Sa verse 18, tingnan po natin. Now, all things are of God, who reconciled to us, to Himself, through Christ Jesus. So, sino po ang tinutukoy dito na all? Sabi yan sa verse 18, now all. Sino po yung all na yon? Ang tinutukoy po niyan ay ang verse 17, yung mga new creation. So, yung mga new creation ang tinutukoy ni Pablo dito na all. Sabi diyan, all things are of God. Who reconciled? Sino yung who? Ang Diyos. Who reconciled to us? Reconciled us to Himself through what? Jesus Christ. Amen po ba? All is referring to verse 17. Is from God, sabi diyan, who reconciled us to Himself through Christ. Amen. Ang katotohanan po nito, hindi po dapat na ang Diyos ang nakipagkasundo sa atin. Sabi ko nga nung nakaraan, kasi po ang Diyos ay wala pong atraso sa atin. Tayo po ang may atraso sa Diyos. Ang problema nga lamang, dahil sa bagsak
na kalagayan ng tao, hindi po niya kayang makagawa ng initiative para makipagkasundo sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya ang gumawa ng initiative. Amen? Para ang tao ay makipagkasundo. Kanino? Sa kanyang sarili. Nakakita kayo ng wala namang atraso, siya pa ang gusto makipagbati. Madalang po ito. Ang Diyos ay ginawa ito. Yung imposible ay naging posible dahil sa ginawa ni Kristo. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa cross. Nagawa ni Kristo na pagkasunduin ang Diyos at ang tao. Amen. Siya po ay nagkatawang tao, namatay doon sa cross ng Kalbaryo, at sa pamamagitan nito, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. At ang tawag po dito ay reconciliation. Amen po ba? Reconciliation. So pinag-usapan din natin pang-apat, how did God reconcile to us? How did God reconcile us to Himself? Paano tayo pinagkasundo ng Diyos sa Kanyang sarili? Paano? Sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Amen. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang pakikipagkasundo ng tao sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Colossians 1:22. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through His death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. So, yan po ba ay tumutukoy sa finished work of Christ? Yes po. Tumutukoy ito sa finished work of Christ. Naging posible ang reconciliation sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Amen. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, we are completely forgiven. Palakpakan natin ang Diyos. Completely forgiven. Amen po ba? Forgiven our sins in the past, forgiven our sins in the present, and forgiven our sins in the future. Kaya complete forgiveness. Amen po ba? Amen. Yung word na reconciled ay galing po ito sa Greek word na apokatalasso. Apokatalasso. Ito po ay, sabi natin, ito po ay aorist tense. Ano po ang aorist tense? Tinuro ko na yan sa inyo. Ito po ay past tense po ito sa English grammar. Kasi po, sa Greek grammar ay wala pong, ang pinaka-past tense niya, ang tawag yan ay aorist tense. Tatlong tenses lang po ito sa English grammar, yung past tense, present tense, at future tense. So ito po ay ang katumbas ng apokatalasso ay aorist tense. Ano po ang meaning nito? Means already reconciled through the finished work of Christ. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. What is the result of reconciliation? Na-reconcile na tayo, amen? Through Christ. Ngayon, ano po ang resulta? 2 Corinthians again, sa verse 18 na po natin basahin. Yung, sige, ipakita mo yung verse 18. Now, sabi diyan,
all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ. Tapos may koma, tapos may dugtong pa. Oh. Buuin natin yung talata. Sabi diyan, and has given us the ministry of reconciliation. Sa Tagalog diyan, ngayong lahat ng bagay ay sa Diyos, siya'y nakipagkasundo sa atin sa pamamagitan ng ni Jesucristo. Pagkatapos ay nagbigay siya ng ministeryo ng pakikipagkasundo, the ministry of reconciliation. Amen. Matapos na tayo po ay ma-reconcile sa Diyos, hindi natatapos doon. Halimbawa, ligtas na ako. Okay, kuya-kuya-kuy na tayo dahil ligtas na tayo habang buhay hanggang dumating ang Panginoon. Hindi po. Kasi binigyan ka ng trabaho. Ano po yung trabaho? Ito po ang ministry of reconciliation. Amen po ba? Nung ikaw ay born again, nung ikaw ay makakilala sa Diyos, ito po ang simula ng iyong journey as a believer. At ang trabaho po natin ay ito pong tayo ay ambassadors of Christ. Binigyan niya po tayo ng ministry. At ito po ang tinatawag, sabi ng ating talata, ministry of reconciliation. Palakpakan natin ang Diyos. You have received the ministry of reconciliation. Kaya sa number 6 na pinag-usapan natin noong nakaraan, what is the ministry of reconciliation? Ano po ang ministeryo ng reconciliation o gawain ng ipagkakasundo? Ito po ay tinatawag na soul winning ministry. Amen po ba? The ministry of reconciliation is soul winning ministry. Are you listening? Amen. Lahat po tayo ay taga-akay ng kaluluwa kay Kristo. Yan po ang trabaho natin. Hindi ka lamang na born again sa wala. Hindi ka nakakilala sa Panginoon na wala kang gagawin. Matapos kang makakilala, binigyan ka niya ng trabaho para makapaglingkod ka sa Diyos. That is our privilege. Kasi po, yung paglilingkod natin sa Diyos, may gantimpala pa yan sa langit. Alam mo ba ang isang kaluluwa ng tao ay napaka-precious sa harap ng Panginoon? Na hindi kayang bayaran na kahit ng buong kayamanan ng mundo? May naakay ka man lang bang tao tungo kay Kristo, yan ang pasalubong mo sa Kanya. A precious gift sa Panginoon ang ating mga naakay na kaluluwa kay Kristo. That is soul winning ministry. That is the ministry of reconciliation. Yan po ang trabaho ng lahat ng mga bagong nilalang, mga taong binago na ang dati lumipas na, ngayon ay bago na. Bago. At ang bago, mag-akay. Mag-akay ng tao tungo kay Kristo. Amen po ba? Sabi sa Matthew 12:30, who is not with me is against me. And whoever does not gather with me scatters. Sa Tagalog, sabi diyan, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, sabi ng Panginoon. Si Kristo ang sabi nito, ang hindi kampi sa akin ay kalaban ko, sabi niya. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon, ano ang tinitipon ni Lord? Mga souls. Ang hindi tumutulong kay Kristo na mag-ipon ng mga tao para sa Kanya ay nagkakalat daw, sabi ni Lord.
No. Kumusta po? Ikaw ba ay nagkakalat o katulong ka ni Lord na nagtitipon? That is the definition of our being ambassadorship. Ikalawang pag-uusapan natin ngayong umaga, karugtong ng ating pag-uusapan, the specification. Are you listening? Handa na po ba kayong pakinggan kung ano yung specification ng ating pagiging ambassadorship ng Panginoon? Amen? Okay. Okay, pag-usapan po natin the specification, 2 Corinthians 5:18 to 19 ulit. Yan pa rin ang ating talatang babasahin. Basahin po muli natin. Hindi tayo magsasawang basahin ang talata sapagkat pag nagbabasa ka ng talata, nagsasalita ang Diyos sa atin. Amen. Okay. All this is from God. Sabi yan. Who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Verse 19. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Amen ba? Kasi bagong nilalang ka na. 2 Corinthians 5:17, new creation ang mga na kay Kristo. All things are passed away. Siya ngayon ay bago na. Amen po ba? So ang lahat sa ador niya. Amen po ba? Nandyan ka para kinatawan ni Kristo. Kahit lahat ng tao na makakasalamuha mo dyan, ang iyong papel ay i-promote si Kristo. Ipatutuo ang ginawa ni Kristo sa buhay mo. Akayin siya kay Kristo. Busy ka ba sa negosyo? O kaya napakadalang po ang businessman na nakakakilala kay Kristo? Bakit? Ang mga negosyante, wala nang inatupag kundi negosyo nila. Hindi nila alam na nandyan sila para maging ambassador ni Kristo. Are you listening? Nandyan ka sa negosyo mo, kinatawan ka ni Kristo. Ang tungkulin mo dyan ay akayin ang mga katransaksyon mong businessman, i-share mo si Kristo. Busy ka ba sa school? Sino nag-aaral? Taas ang kamay ng mga nag-aaral. Taas. Taas ang kamay ng mga nag-aaral. Ayan. Nandyan kayo hindi lamang para mag-aral, may mission kayo dyan. Kayo ay mga kinatawan ni Kristo upang ibahagi si Kristo at mag-akay ng tao. Kaya ang unang-unang tungkulin ng ambassador, ayusin mo ang buhay mo sa harap nila. Doon magsisimula ang conversation ng mga tao. Amen po ba? Amen? Ayusin mo ang buhay mo. Kasi paano ka magpapatotoo kung ang mga dinatnan mong tao sa trabaho ay makikigaya ka? Kung ang buhay mo ay ang dinatnan mo sa iyong school, ng mga kaklase mo, mga kung ano-ano lang ang ginagawa, ay makikigaya ka. Kapag inayos mo ang iyong patotoo, magtataka sila, bakit ganyan ka? Doon na magsisimula ang conversation. Hindi ko po ito sinasabi na tsuri lang. Ito po ay personal na karanasan ko. Alam niyo ba yung patotoo ko nang ako'y namamasukan sa pabrika? Napasok po ako sa pabrika ng pintura, yung Boysen. Nung mapasok ako doon, dala-dalawang partner ang bawat ina-assign sa bawat trabaho. Nagsimula ako doon sa partner ko. Nagsishare na ako ng Word of God sa kanya hanggang may nakakarinig nito. Nagkumpulan. Ano ba yung pinag-uusapan niyo tungkol ba sa ano yan? Ayan. So, inalok ko sila na mag-Bible study tayo. Pumayag sila. At alam niyo, bago ako magtapos, mag-resign doon sa trabaho ko na yon, buong trabahador ng pabrikang pinasukan ko uma-attend sa Bible study ko. Hindi pa ako pastor, no?
Ako ay karaniwang membro lamang na katulad ninyo. Inayos ko lang yung patutuo ko. Hindi nila ako nakikitaang sumasama sa kanila sa inuman. Hindi ako nila nakikitaang makisabay sa kanilang mga pagmumura. Hindi nila ako nakitaan ng anumang gawain ng mundo. Kaya nagtatanong sila, bakit ano ba yung buhay mo na yan? Parang wala namang kasiyahang buhay mo na yan. Sabi ko, kung alam nyo lang kung ano ang dati kong pinanggalingan. Dati akong drug addict, sabi ko sa kanila. Nagulat na sila. Ano nangyari sa iyo? Nakakilala ako sa Panginoon. Doon na nagsimula. Amen po ba? Kaya hindi po dahilan ang ikakatwiran nyo sa akin, hindi sa akin, sa Panginoon. Sa Panginoon tayo mga tuwiran. Pwede mo bang ikatwiran, busy ako Lord, nung nasa lupa ako? Grabe. Tambak talaga, trabaho ko. Hindi mo maikakatwiran yan. Businessman ka? O, bumili ka ng mga trucks. Alam nyo ba, nang napasok ako sa Vitarits, janitor lang po ako doon. So pag naglilinis ako sa umaga, lahat ng lamesa ng mga boss namin doon, iniiwanan ko ng mga trucks, yung mga babasahin na pang-Kristyano, iniiwanan ko tigisa yan. Okay. Tapos may isang tumawag sa akin, ano ba itong iniiwan mo na yan? Pakibasa lang po. At yan po ay tungkol sa Panginoon. So, ang papel ko doon, hindi lang malinaw sa akin na hindi lang ako nandun para magtrabaho at kumita. Nandun ako bilang representative ni Kristo. Amen po ba? Amen. Kung lahat tayo ay gagampanan ito, marami hong patutuo ng buhay ng tao na nakakilala sila kay Kristo dahil sa tracts, nakapulot na binigyan sila ng babasahing pang-Kristiyano at doon nila naintindihan ang pagliligtas ng ating Panginoon. So lahat tayo ay mga ambasador ni Kristo. Kaya mong gampanan ito kahit nasa field ka ng trabaho, ng negosyo, ng school, ano man. Di lalo naman na yung nasa field ng kismisan. Di ba? Wala nang ka-effort dito. Sanay ka na sa... Di ba? Sanay ka na magbalita. Pati mga, di ba, mga chismosa, mga marites. Yung hindi naman kwento, kinikwento. O di kwento mo ngayong nakakilala ka na kay Kristo, si Kristo. Madaling-madali na sa kanila, wala nang ka-effort. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Remember what God done to you, it is able to do it to other people through you. Amen. Ang ginawa ng Diyos sa iyo ay pwede rin gawin ng Diyos sa iba sa pamamagitan mo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Okay? Ano yung dalawang specific na binigay ng Diyos na task? Una, God gave us the ministry of reconciliation. Ano yung ministry of reconciliation? Soul winning ministry. Kanina, ministry of reconciliation. Ngayon naman ay message. Mensahe. Binigyan ka din ng Diyos ng mensahe ng ipagkakasundo ng tao sa Diyos. Amen po ba? 2 Corinthians 5:19. Yung mensahe ng reconciliation, the message of reconciliation, yung nandyan sa talata na yan, not counting people's sins against them. Yan po ang message. Hindi na ibinibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao. Amen po ba? Ang mensahe ng reconciliation ay sasabihin mo sa kanila na magbalik loob na kayo sa Diyos sapagkat hindi na ibinibilang ng Diyos. Amen po ba? Bakit hindi na ibinibilang ng Diyos? Kasi po, wala nang bibilangin. Amen? Wala nang bibilangin sapagkat lahat ng ating mga kasalanan, yung mga nakay Kristo, ay pinatawad na ng Panginoon
at binayaran niya na doon sa cross ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Masaya po ba kayo na mabalitaan natin na hindi na ibinibilang ng Diyos ang ating mga kasalanan kasi po wala na siyang bibilangin? Bakit wala nang bibilangin? Kasi po pinatawad na tayo ni Kristo. Complete forgiveness. Hindi partial lamang, hindi partial. Nung tanggapin mo si Kristo, lahat ng kasalanan mong nagawa noon, kasalanan mong ginagawa ngayon, at kasalanan mo sa inaharap na hindi mo pa ginagawa, ay pinatawad na. Yan po ang mabuting balita na sabi ni Lord, ito ang ituro ninyo. Ito ang dalhin ninyo. Mga ambassador ni Kristo, ito ang ibalita ninyo. Amen po ba? Amen. Sino po dito ang nakatatanda ng masayang araw niya sa buhay? Wala ba kayo natandaan? Lahat ba ay malulungkot ang araw na yun? Yung pinakamasaya na natatandaan nyo, anong araw yon? Birthday o kaya kung ano mang okasyon sa buhay mo na talagang nakapagpasaya sa'yo. May bago kang cellphone. Wow! Di ba? Heaven! Ngayon ka lang nakahawak ng cellphone. Kahit na yan ay Alcatel. So, may sasaya pa po ba dito? Yung mabalitaan mong ikaw ay ganap ng pinatawad. Kapag naintindihan mo ang balita ni Kristo, ay magsasaya ka talaga. Dahil ganap ka ng pinatawad, ganap ka ng nilinis, at ikaw ngayon ay pinabanal na sa harapan ng Diyos, at ikaw ay ligtas na. Di ba? Napakasaya nun. Amen daw. Napakalambot ng amen ninyo sa napakalakas na mensahe. Amen po ba? Kaya may kanta tayo na, oh, happy day, di ba? Since Jesus was my sin away. Amen po ba? Happy day yun. Amen. Amen. Na ikaw ay pinatawad na hinugasan na ni Jesus ang iyong mga kasalanan. Wala nang kasalanan. Sabihin nga po natin, in Christ, I am completely forgiven. Sabay-sabay po tayo, in Christ, I am completely forgiven. Amen. Tandaan po natin yan. Amen. Ito po ang powerful truth na in Christ, we are completely forgiven. Kaya nga tayo ay bagong nilalang na, hindi po ba? Yung luma na buhay, na makasalanan, na papunta ng impyerno, ay wala na. Amen? Ngayon, ikaw ay holy na, righteous na before God. Tayo ay may pangako ng Diyos. Ano yung pangako niya sa ating mga mananampalataya? Hindi ka matatalo ng kahit na anong problema. Sapagkat pangako niya yon na hindi ka niya pababayaan at iiwan. Amen po ba? Mahal na mahal ka ng Diyos dahil ikaw ay Kanya ng anak. Amen po ba? You are His child. You are now blessed and highly favored. Amen? Pinagpala, pinaburan, pinagaling, pinatatagumpay, iligtas. Charito. Amen.